Mahigit 500 pasahero, 147 rolling cargos stranded dahil sa bagyong Inday at habagat. Ashfall na itala sa Canlaon City kasunod ng moderate explosive eruption ng Canlaon Volcano. Attorney Zuleika Lopez dumating sa Senado ngayong araw kasunod ng planong pagpapatawag sa kanya ng Senate Impeachment Court. Congressman Kiko Barzaga sinampahan ng kasong cyber libel sa Manila RTC. Sa datos ng Philippine Coast Guard, nasa 23 pantalaan ang may naitalang stranded, kabilang dyan sa Southern Tagalog, Northwest ng Luzon at Southern Visayas. Aabot sa 507 pasahero at 147 rolling cargos ang naitalang stranded ng Philippine Coast Guard kaninang alas 8 ng umaga ngayong araw. Apektado ang 23 pantalaan sa mga nasasakupan ng Coast Guard District ng Southern Tagalog, Northwestern Luzon at Southern Visayas matapos isuspinde ang ilang biyahe sa dagat dahil sa masamang panahon. Samantala, nagsagawa rin ng rescue operation ang Coast Guard sa Sitio Pakil, Barangay Barurawan sa Lebac, Sultan Kudarat kung saan 15 pamilya ang inilikas dahil sa baha. Kabilang sa mga nasagip ang 4 na buntis, 6 na senior citizens, 26 na mga bata. Pinayuhan ng Coast Guard ang publiko na tutukan ang mga opisyal ng weather bulletins at makipag-ugnayan sa kinaukulang shipping companies para sa mga abiso ng biyahe sa dagat. Pinaghahanda na ng Senate Impeachment Court ang defense at prosecution teams para sa oral arguments kaugnay ng pagpapasapina sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Itinakda ang oral argument sa July 15, araw ng Miyerkules. Inutusan din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang 2 kampo na isumite ang kanilang memoranda para sa hiling na BIR records ng mag-asawang Duterte sa Lunes, July 13. Therefore, the presiding officer orders both parties to submit a memoranda. John, earlier this morning nang dumating itong si Undersecretary Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Bagamat sa mga oras na ito wala tayong tiyak na impormasyon sa kung ano yung kanyang naging pakay dito sa Senado, hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring may kaugnayan ito sa nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sa pagtatapos ng unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nabanggit na kabilang sa ipapatawag para humarap sa susunod na mga pagdinig si Attorney Zuleika Lopez. Si Attorney Lopez ay itinuturing na hostile witness ng House Prosecution Panel sa Article 4 o ang kontrobersyal na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Nasa discretion po nila kung paano nila iprepresenta yung ebidensya. Sila rin po bahala mag-manage ng mga witnesses nila, kailan nila iniisip na magandang ipresenta yung witness na yon. Baka meron silang timing, baka may strategy po sila. We cannot really comment on ano po yun, no? Hindi naman po nasayang yung oras ng korte kasi nga sabi ko nga po sa inyo, nangangapa pa po tayong lahat. Tinitingnan rin ng korte kung ito ba ay reasonable o hindi reasonable. June, bago nga umalis itong si Undersecretary Zuleika Lopez dito sa Senado, tumanggi siyang sumagot sa mga katanungan ng media sa kung ano yung naging pakay niya sa pagpunta niya ngayong araw at kung dadalo ba siya doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Gayunpaman, bumati ito sa media at nag-iwan ng isang maikling mensahe. Pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday.
siguro alam naman nating lahat ay hindi na tayo makikipaglokohan that the statement never existed. But as to the video, for example, it's important kasi ang ebidensya, hindi naman yan pwedeng maglakad mag-isa papunta sa korte, hindi ba? That's why, and not just with impeachment, that's with all regular court proceedings. No, hindi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta sa korte. So you need someone to identify it, to authenticate it. Pagdating sa video, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. Naresolba na ng Senate Impeachment Court kahapon ang inihaing mosyon ni Senator Judge Pia Cayetano na burahin sa opisyal na record ang mga naging sagot ni Private Prosecutor Attorney Amando Vergil Ligutan sa tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa naging pahayag ni Attorney Ligutan, may plano at sistema na umano si Vice President Sara Duterte laban sa buhay ng Pangulo at para kay Senator Judge Pia, tunog closing argument na ito kahit nagsisimula pa lamang aniya ang trial. Habang hinihintay ang testigo kahapon, niresolba muna ng impeachment court ang issue. Sinabi ni Senator Judge Pia Cayetano na iniuurong na niya ang kanyang mosyon na burahin sa record ang sinabi ng prosecutor. Kaugnay nito, bilang kapalit at para maging patas, nagbigay ng babala si Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero sa magkabilang panig. With a warning and reminder from the presiding officer that the presiding officer will not tolerate such perorations again by either party. Having said that, prudence dictates that we stop ourselves from asking certain questions that can prejudice the whole trial, whether or not our intention is to do so. When we ask the questions, we'll make sure it doesn't prejudice the whole trial. Whatever we say here, may ma-accuse na lawyering for the prosecution or defense. Okay lang yun. Ipinaaresto na rin ang 4th Division ng Sandigan Bayan sina Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Kaugnay ito ng kasong isinampa ng Ombudsman na paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na tumanggap at sa mga pribadong individual na magbigay ng mga regalo o anumang mahalagang bagay sa anumang okasyon. Nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng 30,000 pesos bawat isa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Kasabay nito, ipinag-utos din ng korte sa Bureau of Immigration na pigilan ang pag-alis ni na Defensor at Marcoleta sa bansa sa pamamagitan ng Hold Departure Order o HDO. Samantala, nagpasya ang Sandigan Bayan 6th Division na pagsamahin na ang mga kaso laban kina Marcoleta, Defensor, Joseph Espiritu at Aristotol Viray. Bunsod ito ng ipinost ni dating Congressman Kiko Barsaga sa kanyang social media page na kung saan tumanggap umano ng pera ang ilang kongresista na miyembro ng National Unity Party o NUP. Formal lang naisampa ng Manila Office of the City Prosecutor ang kasong cyber libel sa ilalim ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa Manila Prosecutor's Office, nakakita umano sila ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para formal ng sampahan ng kaso ang dating mambabatas. Matatandaan sa naturang post, nakasaad na tumanggap ng pera ang ilang kongresista sa ilalim ng NUP mula sa businessman na si Enrique Razon. At dahil mayroong 1.9 million followers sa naturang social media page ni Barsaga, ay madali itong kumalat sa netizens. Bagay na nagdulot umano ng pagkasira ng integridad ni Congressman Valeriano bilang isang opisyal ng gobyerno. Binalot ng makapal at maitim na usok mula sa Bulkang Canlaon ang kalangitan ng Negros Island Region pasado alas 7:30 kaninang umaga. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, isang moderate explosive eruption ang naitala mula sa naturang bulkan. Nasa 2 kilometro hanggang 3 kilometrong usok ang ibinuga nito. Tumagal lamang ng 3 minuto ang moderate explosive eruption at nagtapos din ng 7:36 a.m. Matagumpay na natukoy ng search and rescue operations ang wreckage ng K2 Airways Flight
1732 sa karagatan ng Pakistan. Ito ay na-recover sa layong 53 nautical miles sa katimugang bahagi ng bayan ng Ormara. Gumamit ng iba't ibang air at sea assets ang Pakistan Navy at Pakistan Maritime Security Agency upang matagpuan ang wreckage. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang operasyon upang hanapin ang mga nawawalang crew members.